Hi mga guys! Ako si Dora. At ako si Diego. Wow! Try na? Close your eyes, open your eyes, close again. I don't want to close open. Ano yun? Deskriptibo. Naririnig niyo ba yun? Deskriptibo. Lakasan niyo nga. Deskriptibo. Deskriptibo. Tara, maglakbay tayo gamit ang tekstong deskriptibo. Bago niyan, maghanap muna tayo ng ating makakasama. Oo nga. Ayun! Ayun! Pupunta tayo doon gamit ang TV teleportation. Saan? Ayun! Ayun! Narito na pala ang ating makakasama. Sino sila? Ako si RJ. Ako si Mary Jane. Hi, ako si Baby Bear. Akong pake. Si Vanessa. Handa na ba kayo maglakbay kasama namin? Handa na! Handa na ba din kayo gamitin ang deskriptibong teksto? Handa na! Handa na! Kaya ngayon, TV teleportation, handa na! Minsala'y ikinamada o binibining may salamang ka. Yityan malimbing. Magandang gabi. Ako si Akobo. Ay ikinamada o binibining may salamang ka. Yityan malimbing. Ang paglalarawan sa damdamin ay bahagi pa rin ng paglalarawan sa tauhan, subalit sa halip na sa kanyang panlabas ay bahagi na rin ng paglalarawan sa kanyang damdamin na anyo o katangian. Mailalarawan ng mabisa ang damdamin ng tauhan sapagkat ito ay nagbibigay dahilan kung bakit nagawa ng tauhan ang kanyang ginagawa. Mga gamit ng cohesive device O kohesyong grammatical sa pagsulat ng tekstong deskriptibo. Ginagamit ang cohesive device o kohesyong grammatical upang mas mabigyang linaw at maayos na daloy ang isang kaisipan sa isang teksto. Ngayon, tatalakayin natin ang 5 pangunahing cohesive device o kohesyong gramatikal. Una, referensya. Salitang maaring tumukoy o maging referensya ng paksang pinag-usapan. Ang referensya ay pwede maging Anapura. Katapura. Anapura. Kung kailangan mong bumalik sa isang teksto upang malaman kung ano or sino ang tinutukoy. Halimbawa, ang ito sa ikalawang pangungusap ay tumutukoy sa aso. Sa unang pangungusap, kailangan itong balikan upang malaman at alamin ang tinutukoy ng panghalip na ito. Katapura. Kung nauna ang panghalip at malalaman kung sino o ano ang tinutukoy kapag ipinagpatuloy ang pagbasa ng teksto. Halimbawa, Ang siyang sa unang pangungusap ay tumutukoy kay Bella, ang bunsong kapatid. Malalaman lamang kung sino ang tinutukoy ng siya o niya kapag ipinagpatuloy ang pagbabasa. At yun ang 5 paglalarawan ng damdamin. Sana nakatulong sa inyo mga kabataan. Maanong ulam? Bakit ako na naginip ng Dora the Explorer at mga paglalarawan ng damdamin? Di ko maintindihan. Doraemon, Nobita, tulungan niyo ako!
nakatanim pa rin ang gumamelang binalik mo sa'kin nang tayo'y maghiwalay. Ito'y katulad ng damdamin ko kahit buhusan mo ng when it rains, it pours, but you didn't even notice. It ain't raining anymore. It's hard to breathe when all you know is the struggle of staying above the rise.